Okay, mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito tayo at mamuling mag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Hebrews chapter 11 at pag-aaralan natin ang tungkol sa doktrina ng pananampalataya. Okay? So, may panibago na naman tayong series ngayon at ating pag-aaralan kung ano ang ibig sabihin ng biblical faith. Okay? Alright, so kung tinitignan ninyo ang mga talata ay siguro maganda nating umpisahan sa kahulugan o definition ng faith. Ano ba ang inyong naiisip kapag napapag-usapan ng salitang pananampalataya? Ano ang unang pumapasok sa inyong isipan kapag narinig ninyo yung salitang pananampalataya? Mahigit pa sa paniniwala yun. Hindi mo nakikita eh. Yeah. Ang uunawa nito, mababaw yung pagkapaliwanag niya. Pero kapag ang isang Kristiyano na matagal na sa pananampalataya ay sasagot sa tanong na yan, ano ang pakahulugan mo sa salitang pananampalataya, malalim yung bibig kasi niya dyan eh. Kasi ang pananampalataya kasi, para bagang naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Okay? Para bagang, halimbawa, may sasabihin sa iyong kapwa mo, naniniwala ako sa iyo. I have faith in you. Diba? Pagka sinabihan ka ng tao na naniniwala ako sa iyo, ibig sabihin, hindi siya nagda-doubt sa iyo. Ay bang hindi ka magbabago? Diba? Ganun ang pagka nakarinig ka ng isang tao nagsasabi sa iyo na naniniwala ako sa iyo, ibig sabihin, nagsasabi ka ng totoo. Ngayon, sa pananampalataya, sa biblical faith natin, tignan ninyo yung paliwanag ng Hebrews chapter 11. Tignan ninyo yung mga unang mga talata. Okay? So, dito makikita ninyo, ang pananampalataya sa Diyos ay iba sa paniniwala o pananampalataya ng tao sa kapwa niya tao. Kasi ang mga tao nananampalataya din sa kapwa-tao eh. Naniniwala ba kayo dyan? Para bagang yung mga tao ay mas hinihigitan pa yung pananampalataya sa Diyos. So, hindi na tayo maiba kay Moises, di ba? Si Moises ay ginamit ng Diyos para ilabas ang mga Israelita, di ba, sa Ehipto. Ang paniniwala at pananampalataya ng mga Israelita kay Moises ay gano'n na lang eh. Minsan higit pa sa paniniwala sa Diyos eh. Natatandaan niyo yung nung sila ay dinala sa harap ng Mount Sinai? Diba? Nung sabi ng Diyos, maglinis kayo, maghanda kayo. Bukas kakausapin kayo ng Diyos, diba? Sabi ni Moises. Diba? Kailangan yung mga damit ninyo malinis, diba? Ngayon, nung dumating na yung 3 araw na yun, ano ang ginawa ng Diyos sa kanila, diba? Nirebuild ng Diyos yung sarili niya, kung sino siya. Nagulat ang mga tao, ang Diyos pala kakaiba sa paniniwala nila, na ang Diyos ay kapag nagsasalita, merong anong makikita at maririnig na ayon doon sa Mount Sinai. May kumikidlat. Ano pa? Lumilindol. Ano pa? Merong tinatawag na yung mga usok na, yung mga ulap na itim. Ang daming tapos may mga parang nagliliyab na bundok. No? Ganyan ang karakteristik ng Diyos eh. Ngayon, ang mga tao natatakot. Sabi nila, hindi namin kayang harapin ang Diyos kasi, nakakatakot daw ang Diyos sa kanila. Kaya ang sabi ng mga tao kay Moises, ikaw na lang ang makipag-uusap sa Diyos, tapos sabihin mo sa amin kung ano ang sasabihin ng Diyos patungkol sa amin. Hindi kayang harapin ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos, yung mismong siya. Hindi nila kaya. Kaya ang Diyos ay nagbigay sa atin ng magandang pamamaraan para makausap natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya hindi na pinahirap ng Diyos na makalapit sa kanya ang tao. Sinabi sa Hebrews chapter 11 na ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Maganda yan sa English kung titignan ninyo. Ano sabi sa English? Tignan niyo. Pakibasa nga po kung ano ang See? Yung things hope for, yung bang mga
Yung mga mangyayaring inaasahan. Bagamat hindi natin nakikita, pero mangyayari, no? Kasi mayroong tinatawag na pagtitiwala, yung tinatawag na hope, yung pag-asa ng pagtitiwala. Ngayon, katiyakan yan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Parang nga sasabihin ng mga agnostiko, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, to see is to believe. Maniniwala kami kung makikita namin, kung mahahawakan namin, kung mararamdaman namin. Kapag hindi nila makikita yung mga bagay na nabanggit, hindi sila maniniwala. No? Sabi nga ng mga Griego ay naghahanap ng karunungan, ng wisdom. Ang mga Hudyo naman naghahanap ng milagro. Hindi sila maniniwala kung walang milagro. Di ba? Ano ang sabi ni Herod Antipas sa Panginoong Jesucristo? Magpakita ka nga ng milagro at maniniwala ako sa iyo. Di ba? Ang tanong, gumawa ba ng milagro ang Panginoon sa harapan ni Herod Antipas? Bakit? Bakit hindi siya gumawa ng milagro? Ano nakikita niyong dahilan kung bakit hindi ginawa kahit isa man lang na milagro ang ating Panginoong Jesucristo sa harapan niya? Baka sa milagro sumampalataya eh. Ha? Baka sa milagro sumampalataya. Pag nagpakita ng mga... Sandali, ano ko muna itong araw. Ay, excuse me, nako, patay ka. Sumusunod sa kanya. Excuse me lang po. Meron tayong Sandali na. Yung reflection ng araw Okay na. Excuse me po at nasira yung ating Okay, sige tuloy lang Brad, tuloy. Anong sabi mo kanina Brad? Ayun, kapag ka magpakita ng mga milagro sa harapan ni Herod Antipas na nagsasabi na pakita ka ng milagro, sumusunod na natin tayo sa ayun, ayaw na yun. Masunod ang kagustuhan niya sa pamagitan lamang ng mga milagro. Tulad na nangyayari kinakuan si ng ating Panginoon nang siya ay tinukso ng David. Okay, kita mo ng ganito. Hindi siya ginawa yun. Merong sinasabi sa Bible, di ba, ewan ko kung yan ay sa Santiago or sa Kawikaan na huwag mong ibibigay yung perlas sa baboy. Natatandaan nyo kung yan saan sinabi yan? Ang ibig sabihin yan, yung mga taong karapat-dapat lamang na makakatanggap ng salita na nanggagaling sa Panginoon, karapat-dapat na makarinig. Pero yung mga undeserved people na hindi karapat-dapat na pagkalooban yan, ay hindi yan binibigyan talaga. Kasi kahit na bigyan mo pa yan ng miracle o ng pambihirang kakayahan para mapilit mo sila maniwala, ay hindi maniniwala yung mga taong yan. Kasi ang mga puso nila talagang matigas na. Parang yung puso ni Paraon. Si Herod Antipas ay isa sa mga taong yun. Kaya hindi gumawa ang Panginoon ng milagro. Kasi kahit gumawa ang Panginoon ng milagro, hindi pa rin maniniwala si Antipas eh. Kasi sarado ang puso at isipan ni Antipas. Kaya ang Panginoon, hindi siya gumawa ng miracle sa Nazaret, sa bayan niya. Mismong bayan niya, hindi siya gumawa ng milagro. Bakit? Kasi kilala ng mga tao, ang Panginoong Kristo, lumaki siya doon sa bayan ng Nazaret. Tapos sasabihin ng mga tao, sino ka para ka namin kilalanin bilang Mesiyas? Kilala ka namin. Simula noong 12 taong gulang ka, hanggang sa naging 30 anyos ka Kilala ka namin, tapos sasabihin mong ikaw ang Mesiyas. Di ba? Kaya, ang sabi nga ng kasabihan, hindi ka pwedeng mag-stay sa isang lugar kung hindi ka effective, kung hindi ka pahalaga ng tao. Kailangan umalis ka sa lugar na hindi ka pinapahalaga ng tao. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin, huwag mong ipipilit ang sarili mo sa isang lugar na hindi ka effective. Umalis ka. Kaya yung sinasabi nga ng Panginoon, go. Sabi niya, humayo kayo. Kasi may mga tao kasi, kahit na hindi effective sa ministeryo, sa buhay, pinipilit nila ang sarili nila doon. Ang tanong, hindi ka lalago. Hindi ka lalago doon sa lugar kung saan ka,
Pumunta ka doon sa lugar na hindi ka kilala. Na doon ng mga tao ay i-appreciate ang gagawin mo. O, di ba? O. Yan ang sinasabi ng Diyos kay Moises, kay Abraham, at sa lahat ng mga propeta ng lumang tipan. Sinabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa iyong bayan, no? At dadaling kita doon sa lugar na ipamamana ko sa iyong lahi, yung lupain ay bibigay ko sa iyo, no? So sa atin ganun din eh. Madalang akong nakakakilala ng mga tao na naglagi sa isang lugar hanggang sa lumaki na sila, hanggang sa tumanda na, doon na namatay. Madalang akong siguro bilang lang sa daliri ang naaalala ko mga taong ganyan. Pero may mga tao na umaalis talaga. Katulad natin. Hindi naman siguro ninyo naiisip na darating ang panahon. Dadalhin tayo ng Diyos sa ibang lugar, sa ibang bansa, di ba? Ako, talagang hindi ko inisip na makakarating dito sa Canada. Sabi nga ni Mrs. Sabi niya, pinalad ka. Sabi niya, dahil kung hindi ako nagustuhan ni Mrs., hindi ako makakarating dito. Di ba? Kung gugustuhin ko lang sa sarili ko, hindi ako makakarating dito. Dahil paano ako makakarating dito? Sino ang kukuha sa akin, di ba? Ang sitwasyon ni Abraham iba. Kasi nasumpungan ng Diyos si Abraham na may pananampalataya. Mayroong pananalig sa Diyos. So bilang pagpapala kay Abraham, aalis kita diyan. Dadaling kita doon sa lugar na hindi mo pa nakikita. Kasi nakita ng Diyos yung pananampalataya na bagamat hindi nakikita ni Abraham ang Diyos, ay nanampalataya siya at nanalig siya. Tayo ganun din eh. Bakit tayo hanggang ngayon nandirito? Bakit tayo dumadalo? Bakit tayo gumagawa ng mga bagay na ginagawa natin? Kasi, di ba, sinabi ng Panginoon na mapalad yung mga tao na hindi nakakakita sa akin. Sila'y sumasampalataya, di ba? Mas mapalad tayo kaysa dun sa mga Hudyo na nakakita sa Panginoon, na nakita na siya at narinig, pero hindi nananampalataya. Hindi natin siya nakita ng personal eh. Pero naniniwala tayo, sumasampalataya tayo sa Kanya. Kaya yung talatang 1 ng Hebrews chapter 11, yaan yung paliwanag ng pananampalataya na hindi natin nakikita pero naniniwala tayo na sumasampalataya tayo. Kasi meron tayong pagtitiwala sa Diyos na mangyayari yung ating mga bagay na ating inaasahan. No? Katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. So yan ang tunay na kahulugan ng biblical faith. No? Na makabibliyang pananampalataya. No, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Nakita ninyo yun? Yung kalugdan. Ano ba yan sa English, yung salitang kalugdan? No? Nakalugdan ng Diyos ang mga tao. He was pleased. O, di ba? Na-please siya. Di ba? Na natuwa. Di ba? Ito, di ba, sa inyo, kapag kayo ay halimbawa, natuwa kayo sa isang tao, ano ang ginagawa ninyo kapag natutuwa kayo sa isang tao? O see? Di ba? Kung ang tao gumagawa ng pabor, o halimbawa, binibigyan mo ng regalo ang mga tao kasi natuwa ka sa kanya, di ba? Ano pa kaya ang Diyos? Di ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat. Di ba? Tayo, halimbawa, nakakita ka halimbawa ng isang tao na noon mo lang nakita, tapos sasabihin mo, ikaw pala si ganito, tapos sinabihan mo ng magagandang bagay. Siyempre, matutuwa sa iyo yung tao. Di sasabihin sa iyo ng tao, sige, dahil sa ako'y nalugod sa iyo, libre na kita ng lunch. Di ba? Siyempre, matutuwa yung tao. Biro, makakalibre ka ng lunch, di ba? Hindi ka nagagastos. Halika, mamaya, imbitahan kita. Mag-lunch tayong dalawa. Di ba? Tapos, halimbawa, bibigyan kita something na matagal mo nang gustong matanggap, tapos hindi mo in-expect na makakamtan mo isang araw. Di ba? Ito nga, sabi ko nga, nung magkita kami nga yung isang kaibigan kong professor sa isang seminaryo, ay dinalaw ko sa kanyang bahay. At yung aking mga Bible na bagong bili sa Amerika,
ay dumating na, no? Tapos, nung binuksan ko na yan, nakasealed pa ng plastic eh. Hindi pa nabubuksan eh. Talagang bagong-bago pa, no? Nung binigay ko sa kanya, tapos hindi na kami nag-usap, after ngayon, nag-message sa akin, at ang sabi niya sa akin ay, matagal niya na daw gustong magkaroon ng ganung klase ng Bible. No? Matagal na. Pero mo, ilang taon na nakakalipas, hindi pa niya nakukuha o nagkakaroon ng ganung klase ng Biblia. Nung binigyan ko siya ng ganun, tuwang-tuwa siya, professor na yan sa seminaryo. Dahil isang araw, yung gusto nating makakamtan natin, pero hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. Merong isang tao na nagagawa ng isang bagay na ikaliligaya ng tao. Kasi ang Diyos ganyan eh. Ang Diyos, hindi niya basta-basta binibigyan ng blessing ang isang tao hanggat hindi mo ginagawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Kasi hindi ka pwedeng kalugdan kagad ng Diyos eh. Diba? Si Abraham, hindi naman kagad kinalugdan ng Diyos eh. Nung makita ng Diyos si Abraham ang unang nakita ng Diyos kay Abraham, yung nanalig si Abraham sa Diyos na hindi niya kinakikita at nakikilala. Ang tanong, paano nakilala ni Abraham ang Diyos? Di ba? Ibig sabihin si Abraham naghanap. Di ba? Naghanap siya. Hindi siya yung nasatisfied sa Diyos ng kanyang bayang sinilangan. Bagamat ang daming iba't ibang klase ng Diyos ang Iraq nung panahong iyon. Pero hindi nalugod si Abraham sa mga Diyos-Diyosang iyan. Kaya noong nasumpungan niya ang tunay na Diyos, nagulat siya, isang araw, kinausap siya ng Diyos eh. Doon niya nalaman na meron palang Diyos na totoo na nakikipag-usap sa tao. Pero ang tanong, hindi natakot si Abraham. Ikaw ba naman may kakausap sa'yo, may tatawag sa'yo na hindi mo nakikita. Ano ang mararamdaman mo? Matatakot ka. Ito nung si Propeta Samuel, nung maliit pa, di ba? Tinawag siya ng Diyos Ilang beses? 3? Napagkamalan pa nga niyang si Propeta Eli ang tumatawag sa kanya. Akala niya, si high priest na Eli ang tumatawag sa kanya. Natutulog si batang Samuel Tinawag ng Diyos. Samuel. Inulit-ulit ng Diyos hanggang sa nagising si Samuel. Luminga siya. Sino tumatawag sa akin? Di ba? Tinanong niya si Eli, ikaw ba ang tumatawag sa akin? Hindi. Sabi niya, bumalik ka na sa iyong higaan at matulog ka na. Di ba? Hindi pa kasi nakikilala ni Samuel ang tinig ng Diyos. Ganon din si Abraham Di ba? Tinatawag tayo sa ating pangalan. Di ba? Kung tawagin ka halimbawa ng isang tao, hoy, you! Lilingon ka ba? Kasi hindi ka tinatawag sa iyong sariling pangalan. Di ba? Kasi dito sa Canada, pag hindi ka kilala ng tao, tatawagin ka sa, hey, you! Kaya nga sa trabaho, binibiro ko yung mga kasamahan ko sa trabaho. Sabi ko, my first name is hey, and my last name is you. Nagtatawa Kasi bakit? Kasi yun ang tawag sa akin dahil hindi nga alam ang pangalan ko. Kaya nagkakatawanan kami. My name is Hey and my last name is You. So my full name is Hey You. Di ba? Ngayon, kung tatawagin ka sa ganyang pangalan, hindi ka matutuwa. Kasi hindi mo pangalan yun. Pag tinawag ka ng tao sa pangalan mo, magre-respond ka. Ganun ang ginawa ng Diyos kay Abraham at saka kay Samuel. Ganun din kay Moises. Natatandaan nyo doon sa burning bush, di ba? Tinawag ng Diyos ang pangalan ni Moises na naglilihab na puno pero hindi nasusunog. Di ba? Makakita ka ba ng isang ganoong extraordinaryong pangitain magugulat ka. Ano ang unang papasok sa isipan mo? Matatakot ka. Di ba? Pero yung mga taong yan, ay talagang inihanda na ng Diyos na hindi matatakot sa Kanya. Kasi kapag ikay takot sa Diyos, hindi Kanya kakausapin Kasi natatakot ka sa Kanya. Ibig sabihin ng ganito, in a sense na tayo ay talagang dapat matakot talaga sa Diyos. Number 1 yan Di ba? Ano ang reason kung bakit tayo dapat matakot sa Diyos? Upang tayo wag magkasala sa Kanya. Yun ang reason kung bakit tayo dapat matakot sa Diyos
Pero yung holy fear na yon, hindi yun na nagiging basihan para hindi ka maglingkod sa Diyos. Katulad ng ginawa ng mga Israelita. Nanaig sa kanila yung takot sa Diyos. Na ayaw nilang makipag-usap sa Diyos dahil natatakot sila sa Diyos, sa personality ng Diyos. Kaya ang ginawa ng mga Israelita, si Moises na lang makipag-usap sa Diyos at si Moises na lang ang magsasabi sa amin kung ano ang ipinapasabi ng Diyos sa amin. Mas pinaburan ng mga Israelita si Moises kaysa sa mismong Diyos mismo. Di ba? Yan ang nakatala sa lumang tipan. Na hanggang ngayon, ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ay ganun pa rin ang personality hanggang ngayon. Ayaw nilang dumirekta sa Diyos. Gusto nila merong padrino. Merong Moises na mamamagitan sa kanila. Ngayon, sa panahon natin, sa bagong tipan, sino ang tagapamagitan natin sa Diyos at sa mga tao? Ang ating Panginoong Kristo. Nagkatawang tao siya. Diba? Inihayag niya ang kanyang sarili upang ang mga tao ay makakilala sa tunay na Diyos. No? Kaya ang ginawa ng mga tao noong panahon niya, hindi siya pinaniwalaan. Dumating siya sa kanyang sariling bayan, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Tayo namang mga hintil na hindi nakakakilala ng lubusan sa Panginoon, tayo naman ang naniniwala sa Kanya at sumasampalataya. Naging baliktad na tayo ang hindi pinaburan, in the end, tayo ay idinugtong sa kaharian ng Diyos. Kasi, ginagawa natin yung mga bagay na hindi ginagawa ng inaasahan ng Diyos sa Kanyang bayan. Ang mga hintil ang gumawa. Diba? Kaya mapalad tayo dahil ginagampanan natin yung dapat gawin ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Na hanggang ngayon ay hindi ginagawa ng mga Hudyo na dapat nilang gawin. Hindi ginagawa ng mga Hudyo yan Ang mga Hudyo, bulag pa rin sila sa pananampalataya hanggang ngayon. Hindi pa rin talaga nila lubos na talagang nauunawaan ang salita ng Diyos. So ngayon, dito natin titignan yung background natin sa pasimula natin ng series na ito, ng doktrina ng pananampalataya. Kasi pinapag-aralan lang natin ito minsan, pero hindi natin siya lubos na naiintindihan. Basta na lang ating sinasabi, pero kasi pag pinapag-aralan natin ang Biblia, dapat hinuhukay natin ng malalim. Hindi yung sasabihin lang natin. Dapat alamin natin kung ano ang kasaysayan niyan, ano ang implication niyan sa buhay natin. Bakit natin ginagawa? Bakit natin sinasampalatayanan ang isang bagay na hindi natin nakikita? So dapat alam natin kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na yan. So dahil sa pananampalataya ay ayan, malapit na, nandito na yung ating mga. Okay, yung verse 2, itutuloy lang natin sa susunod na linggo kasi dumating na yung takdang oras, magpe-pray na tayo. So, mga kapatid, it's now over. So, we'll continue next Sunday. So, magpapaalam na tayo at magpe-pray na tayo before the beginning of our worship service. So, we'll see you again and God bless everyone and we will close at this time. Okay? Bye for now.